Hallelujah! To God be the glory. Amen? Lapakan natin si Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Binabati ko po ang lahat ng magandang umaga sa inyong lahat. Amen? Good morning po, lalo na sa ating mga bagong mga bisita. Amen? Palampakan na natin si Lord. Dinadala niya ang ating mga kapatiran dito sa church. Maranatha, to God be the glory. And maraming pong salamat sa lahat po na nakikinig ngayon sa Emmanuel Church, sa Ruach Church, at sa lahat po na nakikinig ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Sa napakalakas na hallelujah! Palakpakan kay Lord Jesus Christ! Diba karapat dapat si Lord sa mga papuri, pasasalamat, palakpak. Sa basketball, palakpakan tayo, di ba? Palakpakan. Pag may doon, artista, palakpakan. Pag may mayor, palakpakan. Pag may presidente, palakpakan. Pero kay Lord, ano lang? Di ba? Alam niyo ba si Lord ay champion? May nagcha-champion doon na basketball. Wow! Excited kayo, di ba? May doon, sumisikat na tao doon, palakpakan. Pero si Lord dapat ang pinakamalakas na palakpak. Amen? Sabang napakalakas. Hallelujah! Palakpakan! Very good. Anong dapat ang isang born-again Christian? Alam niya na si Jesus Christ ay champion, hari sa mga hari, the King of Kings. Higit pa sa presidente. Amen? Dapat ninyong alaman yan. And the theme for today's sermon is, alam ng Diyos kung ano ang iyong pangangailangan. Amen? Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Hallelujah! Alam na niya. Hindi ka pa nanalangin, alam na ng Diyos. Alam na niya. Kung nagkukulang ka ng bigas, alam na niya kung wala kang pera. Alam na niya kung nagkulang ka talaga ngayon, financially. May sakit ka ba, karamdaman mo ba? Alam na niya, hindi siya nagkakamali. Siya ang Diyos. Siya ang nakakasaliksik sa puso, nakakasaliksik sa isip. Kung manalangin ka, alam na ng Diyos ang lahat. Amen? At gusto lang ng Diyos is hindi niya gusto na i-spoil din ka. Di ba? Pag ang isang bata na i-spoil, matigas ang kanyang ulo kahit ano ba ang gawin mo. Kaya ang gusto ng Diyos, hindi niya tayo i-spoil din. Amen? Hindi niya tayo i-spoil din. Gusto ng Panginoon na tulungan tayo na manalig tayo sa ating Diyos. Amen? Kasi lagi tayong mihingi-hingi sa Panginoon parang, Lord, ano na ba ito, Lord, ang nangyayari sa amin? Alam na ng Diyos yan, kapatid. Sa simula pa lamang, alam na niya ang ating pangangailangan dito sa lupa. Alam niyo ba, ang Panginoon noon, nagmi-ministry. Amen? At siya ay may pusong magmamalasakit sa mga tao. Nakatingin ng mga tao sa Kanya. Nakita nila si Lord Jesus Christ ay naggagamot ng mga iba't ibang uri mga sakit. Mga pilay na maayos sumakad, mga bulag na nakakita. Kaya habang nakatingin ng mga tao sa Kanya, sinusubaybayan saan man mapunta ang Panginoon. Hallelujah! At ang Panginoon napunta doon sa bundok. At alam niyo ba ang nangyari? Dahil sa kanyang pusong nagmamalasakit at alam niya ang pangangailangan natin. Pinakain niya ang 5,000. Hallelujah! Pinakain niya ang 5,000 ka mga tao. Isipin niyo lang, nung araw na yun, 40 ka Maranatha Church ang pinakain ng Panginoon. 40 ka mga building, karami. Isipin niyo lang, times 40 ang Church Maranatha. Mayroong 40 na Maranatha Church. Ganun kabuti ang Diyos nung panahon na yun. At sinusubukan niya ang kanyang mga disciples kung sila ba ay manalig sa Panginoon. Naniniwala ba kayo na aabot tayo ng 5,000 dito sa Maranatha? Hallelujah! Ako naniniwala ako, kapatid, na aabot tayo sa maraming bilang dahil sa biyaya ng Diyos. At huwag po tayong mag-alala kahit marami na tayong mga kapatiran na sasamba dito sa Maranatha. Dahil nung panahon na yun, nag-alala ang mga disciple, kapatid, kung paano nila papakainin ang 5,000. Kalain mo yung 5,000 pinakain ng Diyos. Ganito ang nasusulat, kapatid. Bigyan natin ito ng aral ngayong araw na ito.
John chapter 6, verse 5 to 15. Pagkatapos ng Panginoon mag-evangelize sa ibang lugar, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Nakita nila na ito na. Kakaiba tong propeta, Mesiyas. Nagmamasid sila dahil gumagawa ang Diyos ng milagro nung panahon na yun. Sinusundan nila. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Naupo ang Panginoon doon sa bundok kasi napakarami na yung tao, 5,000 ka mga tao. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudeo. Sabihin mo sa katabi mo, tumanaw si Jesus. Tumanaw. Sabi niya, no? Tumanaw si Jesus. Nakita niya. Nakita niya ang pangangailangan mo. Nakita niya ang pangangailangan sa Church Emmanuel, sa Church Ruach Maranatha. Hallelujah! Tumanaw si Jesus. At nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, napakaraming mga tao, dumadalo, nagsasamba na sa Maranatha Church. Itinanong niya si Felipe. Tinanong niya. Alam na ng Diyos, tingnan mo. Sabi niya, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Saan kaya tayo makakabili ng tinapay, pagkain? Tinanong ng Panginoon ang disipulo. Alam mo bakit tinanong yun? Bihin mo sa katabi mo. Dahil sinusubukan ka ng Diyos. Tingnan mo, verse 6. Sinabi niya yun upang subukin si Felipe. Sinusubukan ka lang ng Diyos, kapatid. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Anong tema natin ngayon? Alam na ng Diyos ang pangangailangan. Tinanong ka lang ng Diyos. Ala, hindi ko na kaya. Papakainin ng mga taong ito. Ano kaya ang papakainin ko sa mga taong ito? Alam mo kapatid, alam na ng Diyos. Tumatanaw ang Panginoon sa Church Maranatha. Tumatanaw ang Panginoon sa Church Ruach Emmanuel. Kung ano ang pangangailangan dito, kapatid. Sa buhay mo, sa trabaho mo, sa business mo ba, sa pamilya mo ba, sa anak mo ba, sinabi lang niya iyon upang subukin. Kung minsan sinusubukan tayo ng Diyos, kapatid. Parang sa tingin mo na, parang wala ka ng pera, wala ka ng pagkain, wala ka ng mabiling bigas, wala ka ng pambayad ng kuryente, wala ka ng pambayad ng tubig. Saan ba ako kukuha ng tubig? Minsan sinusubukan tayo ng Diyos kung tayo ba ay manalig sa Kanya. Sapagkat alam na niya ang Kanyang gagawin. Alam na ng Diyos na papakainin ko itong 5,000 na mga tao. Tinanong lang niya si Felipe. Sumagot naman si Felipe na hindi niya alam na papakainin pala niya ang mga tupa ng Diyos. Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay hindi sapat para makakain sila ng tigkakaunti. Kahit 200 pesos na lang daw. Tapos ang tinapay tag-piso, tag-iisang piso. 5,000, Panginoon, ang papakainin natin. Ha? Tag-iisang piso, kahit 200, hindi natin mapakain to. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Sabi niya, Panginoon, ito na lang po ang natira. Meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. 5 tinapay na lang, kapatid. 5 tinapay. Sabihin natin 5 piso na lang ang natira sa bulsa. Wala na talaga. O 5 kilo na lang ng bigas. Sabihin mo sa katabi mo, 5 kilo na lang na bigas. Sabi ng Diyos, kayo naman kasi nag-aalala kayo na masyado. Ako ang Diyos, alam ko ang ginagawa ko. Sinusubukan ko lang kayo. Hallelujah!
Sabi dyan, no? Ilan ba yan ang natira? 5 na lang isda at 2 isda at 5 tinapay. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paghatiin ng mga tao, ang daming 5,000 ka mga tao, isipin nyo lang isang barangay ang papakainin. Ilan tayo? Mahigit mga nasa 150 lamang. Ang dami na. Pero nung araw na yung 5,000, sabi niya, no? Sabi ng Panginoon, paupuin ninyo ang mga tao. Paupuin. Relax lang kayo diyan. Tatawa ang Panginoon, masyadong mag-alala. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon. Umupo ang mga tao sa kanila ay may humigit, kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. 5,000, 5,000 ka mga tao. Kapatid, 5,000. Kalain mo yun. 100 plus lang tayo. Pero ang Panginoon ng panahon na yun, 5,000 ka mga tao. At 2 isda na lang natira, kapatid. 2 sardinas na lang ang natira. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Diyan natin makikita, kapatid, ang sikreto ng blessing. Amen? Kahit kaunti yan, kaunti yang tinapay mo, kaunti ang bigas ng natira mo, pasalamatan mo ito. Amen? Ang pinaka-importante na lesson ngayon is kahit man kaunti lang yan, tinitingnan ka ng Diyos kung ikaw ba ay magpapasalamat kahit kaunti lang natatanggap. Tingnan mo, kinuha ni Jesus, akin na ang kaunting blessing mo, akin na yan. Ang tinapay at matapos mapasalamatan sa Diyos. Hallelujah! Pinasalamatan niya. Kaya nga kapatid, kung meron kayong mga blessing, kahit kaunti lang ito, kinakailangan kang marunong kang magpasalamat. Sabi niya, no? Ay ipinamahagi yun sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Hallelujah! 5,000 mga kapatid. 2 isda lamang. Pero alam niyo ba, pinasalamatan ng Diyos ito. Sa pangalan ng Ama at sa Anak at Banal na Espiritu. Salamat sa 2 isda. Pero kayo, pag may 2 na lang isda, reklamo na. Paano na kaya bukas? Ano kaya ang gawin natin bukas? Sana kaya ako magtrabaho? Wala na tayong trabaho, wala na tayong ulam. Kapatid, palitan mo ito ng pagpapasalamat. Hallelujah! Huwag masyadong mag-alala. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Nakakain ang lahat at nabusog pa. Busog na busog. Hindi ni sinabi na gutom yung iba, busog ang lahat. Nang makakain ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis na di masasayang. Amen? Tingnan natin, kayang nyo bang ubusin yan? Sobra-sobra, kaya kung ang Diyos ay mag-bless sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, sobra-sobra pa. Umaapaw pa. Ganon nga ang ginawa nila, sabi ng Diyos. Kunin mo yung mga tira-tira dyan. At nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Isipin nyo lang yung Durabox na napakalaki. Sabi dyan, no? 12. 12 daw. Ganon kadami ang sobrang blessing na matatanggap mo, mga kapatid. Amen? Sobra-sobra pa kapag kayo ay blessed ng Panginoon. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. At parang nakita ng mga tao na si Jesus ay parang kakaiba. Napansin naman ni Jesus na hindi pa ito oras. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siya muli at mag-isang umakyat sa bundok. Diyos, makas naman ang Panginoon kasi hindi pa papanahon na kinakailangan pang ipako ang Diyos at mamatay at muling mabuhay. Hallelujah! Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, kapatid. Huwag ka masyadong mag-alala. Sa trabaho mo, sa pangangailangan sa buhay mo, alam na niya. Brad, minsan sinusubukan ka lang, hindi gusto ng Diyos na maging spoiled ka. Alam niyo ba, ang isang batang spoiled, pag hindi mabibigyan, iyak agad. Amen? Magdadabog.
magnanapon ng mga bagay, gagalit. Gusto ng Diyos na magpakumbaba tayo, magpasalamat, tinitraining tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tumatanaw ang Diyos. Tingnan mo, John 6, verse 5 to 6. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming mga tao. Tanging mga problema, dumarating sa buhay mo. Dumarating ng mga tao sa Church Maranatha, Church Ruach Emmanuel upang magsimba. Wala ng biscuits, wala ng pagkain, wala ng bigas. Magpasalamat tayo. Hallelujah! Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ang layo-layo pa ng supermarket dito. Wala namang merkado siguro noon. Layo pa. At kinakailangan pa natin ng magluto pa. Kinakailangan pa natin isakay ito sa mga... Pero sabi ng Diyos, sinabi niya iyon. Tinanong niya si Felipe, pero sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Hallelujah! Kaya bawat isa sa atin, marunong tayong dapat magpasalamat sa Panginoon. Kahit kaunti lang blessing, natatanggap mo. Amen? Sahod mo, kaunti lang, huwag kang masyadong mag-alala. Ibibigay ng Diyos yan sa buhay mo, mga kapatid. Huwag kang mag-aalinlangan. Kagaya nito, hindi mo matatanggap ang mga bagay kapag masyado kang nag-aalinlangan. Papabayaan kaya niya ang simbahang Maranatha, Ruach Emmanuel? James chapter 1, verse 2 to 7. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Anong klaseng pagsubok ang dinadaanan mo, kapatid, ngayon? Financially ba? Problema ba sa asawa mo, husband mo? Ano bang dinaranas mo ngayon? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano kaya kung bibigyan kayo ng maraming pera agad ng Panginoon? Ano kaya ang mangyari sa buhay mo? Bigay ng bigay ang Diyos sa iyo. Kaya nga, ang Diyos, gusto niya munang i-purify yung heart natin. I-purify bago tayo bigyan ng blessing. Pang-handle natin ito ng maayos. Amen? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, sabihin na lang natin, kulang. Ano man ang kulang mo, kapatid? Humingi siya sa Diyos. Ano man kulang mo? Hindi lang karunungan. Sabi ko, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana, sobra pa, at hindi nanunumbat. Ano man ang pangangailangan. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Minsan, pag mag-aalinlangan na tayo, hindi na ito natutupad ng Diyos. Sinusubukan ka lang, kapatid, ng Diyos. Isa pa nga, sabihin mo sa katabi mo, sinusubukan ka ng Diyos. Sinusubukan ka lang, kapatid. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. At di alam kung ano talaga ang nais niya. Lord, meron na akong blessing na darating. Parang wala yata, Lord. Parang wala na siguro, Lord. Diba? Alinlangan. Tagal naman, Panginoon. Ang tagal naman. Wala na tayong bigas. Nanunumbat ka na. Wala na tayong ganon. Sinusubukan lang tayo ng Diyos, kapatid. Wala nang pabayad kuryente. Tubig, mamaya, naniningil na. Wag. Ang Diyos, kapatid, alam niya ang lahat. Hindi kayo papabayaan. Iniingatan kayo, nagmamalasakit ng Diyos. Lahat ng pangangailangan mo. Pagkain man, alam ng Diyos, kinakailangan mo yan. Dito natin makikita sa isang verse na ang Diyos, sinusubok tayo ng Panginoon hanggang ma-purify yung hearts natin, yung puso natin, ibibigay ng Diyos yan, kapatid. Kung karapat dapat ka bang bigyan ng biyaya ng Diyos. May hinanda na siya sa buhay mo. May hinanda na siya sa lupain na iyong
tahanan. Sabi ng Diyos, bubusugin ko kayo ng salita ng Diyos ngayon para maintindihan ninyo kung ano ang pamaraan ng Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 10. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibibigay ko sa inyo ngayong upang humaba ang iyong buhay. Dumami ang iyong lahi, sabi ng Diyos, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Merong pinangako ng Diyos sa atin. Dito siyon pinangako ng Diyos to. Nung kayo ay nandun pa sa sinapupunan ng iyong mga ina, alam na nung pinaplano na ng Diyos na makakarating kayo dito sa sitio malaking parang. Amen? Sundin niyo lang ang batas. Papasaganahin ng Diyos ang lugar na ito. Hallelujah! Naniniwala ba kayo? Na ang lugar na ito ay papasaganahin ng Panginoon? Magbibigay ang Diyos ng opportunity sa buhay ninyo. Sabi doon, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Minsan ang Diyos, kapatid, sinusubukan tayo para tayo ay magpakumbaba sa harap ng Diyos. Manalig sa Panginoon na siya talaga, wala nang iba. Lord, tulungan niyo ako, Panginoon. Wala na akong pera, Lord. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Wala na akong pagpapakain sa aking mga anak. Kasi tayo noon ay mga Diyos. Gumagawa tayo ng sariling pamaraan. Pupunta tayo doon sa Caloocan. Pupunta tayo doon sa Tagaytay upang maghanap buhay. Sabi ng Diyos, anak, narito lang ako. Ako nagbibigay ng blessing. Unahin mo nga ako. At ibibigay ko ang lahat ay susunod lamang. Matuto kang magpakumbaba sa akin. Para sinasabi ng Diyos sa puso natin. Sabi din, no? 40 years silang naglakbay sa ilang. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinapakain sila araw, umaga, hapon, kapatid. Sabi gano'n, sinusubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Hallelujah! Kaya yun pala, sinusubukan tayo ng Diyos. Praise. Tinuturuan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago bigyan ng mana. Hallelujah! Kaya minsan, bakit ba ako nagugutom? Di ka marunong magpakumbaba, kapatid. Dinidisiplina kita. Ang Diyos Ama ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Hallelujah. Sabi ng Diyos, pagkain lang yan, anak. Ang pinaka-importante ay ang tinapay, ang buhay, ang salita ng Diyos. Amen? Tinapay lang yan. Huwag ka masyadong mag-alala. Okay? Alam ko, kinakailangan mong kumain. Ako ang nagpapakain ng mga hayop. Kaya masyadong nag-alala ka mo sa buhay mo. Gusto ko na unahin mo ako. Didisiplinahin kita, anak. Hanggang ibibigay ko, sabihin mo sa katabi mo, ibibigay ng Diyos ang blessing niya sa'yo. Maghintay ka lang, kapatid. Huwag masyadong mag-alala. Huwag mong gawin ng Panginoon na genie. Hindi gano'n ang Diyos. Dinidisiplina ka hanggang ma-pure ang heart mo. Sabi ng Biblia, sa loob ng 4 na taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang iyong mga paa sa pagkakalakad. Amen? Tinanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y didisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Hallelujah! Ganun pala ang Panginoon, kapatid. Di niya gusto maging spoiled ka. Binibigyan ka lang ng tama. O, anak ka, 20 pesos muna. 50 pesos muna. O, masyadong spoiled ka na akin na ngayon ng 50 pesos mo. Spoil ka masyado. Hindi ka marunong mag-budget. Akin yan. Spoil ka mo. Akin. Hindi gusto ng Diyos na mamamunos ka. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi doon, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain, sityo malaking parang. Hallelujah! Church Maranatha, Church Ruach, Church Emmanuel. Dadalhin ka niya doon sa lupaing sagana sa tubig. Hallelujah!
Maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Batis, living water. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulo. Hindi man ninyo nakikita pa ngayon ang development dito, kapatid. Pero ang Diyos, kapag siya kikilos, mag-develop ito at magbibigay siya ng channels of blessing sa buhay ninyo. Huwag lang masyadong maging spoiled, kapatid. Ang alam ng Diyos ang pangangailangan. Doon, sa lugar na yon, ay hindi kayo magkukulang ng pagkain ng anumang pangangailangan. Ang mga baturon ay makakunan ng bakal at makukunan ng mga tanso o mga burol. Likas ng yaman, kapatid. Mabubusog kayo roon at pupurihin lang ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupain ibinigay sa inyo. Hallelujah! Maniwala kayo, kapatid. Alam ng Diyos ang pangangailangan ninyo. Parang sa tingin ninyo, ano bang nangyayari na sa buhay ito? Sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa sa fiery trials na nangyayari sa buhay mo. But rejoice. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang ang inyong pananim. I-bless niya ang lahat ng inyong mga business, ang lahat ng inyong negosyo, ang lahat ng inyong pananim. At mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Hallelujah! Ganun ang Panginoon, kapatid, kapag unahin ninyo ang Diyos. Dahil dito, sasabihin ng lahat ng mga bansa, dyan, doon, nakakapitbahay, na yan talaga ang simbahan ng Panginoon. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh, sa makapangyarihan sa lahat, palakpakan natin sila. Totoo po yan, kapatid. Mga tao, mga kapitbahay, mga tao nakasubaybay sa atin, magtataka, paano kaya pinapakain ng Church Maranatha? Grabe, sobrang dami nila. At naniniwala pa ako, darating po ang panahon na bibilang tayo ng 5,000. Hallelujah! By God's grace. Diba? Gusto ng Diyos, sipunin niya ang mga kaluluwa niya at papakainin niya kayo. Ganon darating ang panahon, kapatid. Huwag kayong mag-alala kung kayo man ay nangangailangan sa bahay ninyo, trabaho ninyo, pamilya ninyo, huwag kayong mag-alinlangan. Dahil ang Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, tumatanaw ang Panginoon. John 6 chapter 5 verse 7. Tumanaw si Jesus nang makita niyang dumarating ang mga napakaraming tao. Tinanong niya si Filipe, saan kaya tayo makabili ng tinapay o makakain ng mga taong ito? Sinabi lang iyon ng Panginoon upang subukin si Filipe, upang subukin ka, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Hallelujah! Mga awit 139 verse 2 to 4. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di ako umiimik, yawang ako'y sasabihay, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Alam ng Diyos ang pangangailangan. Lahat po kayo, kapatid, alam niya. Kung kayo po ay nahihirapan na, alam niya, pangailangan. Pagsubok lang po yan, kapatid, na parang sinasabi mo, ano bang nangyayari sa akin? Nung ako'y sumali sa Maranatha Church, parang kakaiba na, wala na akong pera, pagsubok lang yan. Gusto ng Diyos, didisiplinahin ka. Na anak, ganyan anak. Huwag masyadong magastos. Tamang-tama lang, hindi kita i-spoil. Gusto kitang matuto paano ka humawak ng malalaking pera. Sabihin mo nga sa katabi mo, tuturuan ka ng Diyos. Humawak ng malalaking pera. Diba?
Baka may pera ka 5,000 ngayon, bukas ubos na. Sabi ng Diyos, ayaw ko nang ibigay sa iyo yan. Medyo na-spoil ka, hingi ka na naman sa akin. Lord, bigyan mo ako 5,000, bigyan mo 10,000. Anak, hindi ka nga masyadong tapat sa akin. Paano kita ibibigyan? Alam ng Diyos, kapatid. Mga awit 66 verse 10 to 12. O Diyos, subukin mo ang iyong mga hinirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. Ang Diyos dadalisayin kanya, kapatid. Hindi niya gustong maging mamons ka. At tulad ng pilak kami, idinaraang. Iyong binayaang mahulog sa bitag. Tingnan mo, minsan, gusto ng Diyos, sige anak, lumakad ka lang, hindi kita pababayaan. Sige, minsan nahulog ka sa bitag. At pinapadala mo kami ng mabigat. Minsan pinapapasaan tayo ng Diyos na mabibigat mga problema. Sa kamay pinaubaya. Sinubok mo kami sa apoy at baha bago mo dinala sa dakong payapa. Hallelujah! Sinusubok tayo ng Diyos, kapatid. Kung minsan parang ano ba ang nangyayari sa ating mga buhay? Ano ba? Wala na akong pera. Ang Diyos, minsan pinapadala ka ng mga bibigat, mga pasanin. Gusto ng Diyos matuto ka. Tuto kang magpakumbaba, tuto kang manalig sa akin. Huwag lang hingi-hingi. Gusto kong na kailangan mong pasalamatan mo ako kahit sa maliliit na mga bagay. Kayo ba ay nagpapasalamat sa maliliit na mga bagay? Sa pagkain ninyo? Tingnan nyo. Isang tinapay at isang ulam, isda. Hindi ka ba nagpapasalamat sa kanin mo? Lord, salamat po sa kanin o kain ka lang ng kain. Sa ulam, pasalamatan mo. Lord, salamat sa daing. Salamat po, Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, kapatid. Alam ng Diyos ang pangangailangan ninyo. Hindi kayo papabayaan ng Panginoon. First, mga taga-Thessalonica chapter 2, verse 4. Sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat sa ating mga puso. Tingnan mo, sabi ni Apostol, kapatid, ang Diyos ay sumisiyasat sa ating mga puso. Tinitest tayo kung kaya tayo ba'y karapat-dapat bigyan ng mga ganyan na mga bagay. Kasi minsan, pag meron naman tayong mga malaking mga bagay, nakakalimutan na naman natin ng Panginoon. Pag nala na naman tayo, babalik na naman tayo sa kay Lord. Lord, wala na akong pera, Lord. Hingi na naman din tayo. Pero kung sagana ang pamumuhay, ayun, walang panahon kay Lord. Kung kayo ay nakalampas sa pagsubok ng Panginoon, alam ko, lahat po tayo ay pinusubukan ng Panginoon. Kung malampasan mo ito ang mangyayari sa buhay ninyong mga kapatid. Mga taga-Pilipos chapter 4, verse 14. If you pass the test of the Lord. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pangangailangan? Ha? Anong pangangailangan? Gusto mo? Kalakasan, kagalingan, blessing, physical, spiritual, bahay. Susunod lang yan. At sabi ng Diyos, ibibigay niya ang lahat, hindi kaunti, ng inyong kinakailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah! Ibibigay niya, mga kapatid. Medyo masyado tayong nag-aalinlangan at ang gusto ng Panginoon, anak, tanggalin mo sa isip mo yan, pag-aalinlangan. Matthew 6 verse 8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kinakailangan bago pa niya ito hingin sa Kanya. Alam na niya ang pangangailangan mo sa bahay, pera mo, blessing, anuman. Hindi Kanya papabayaan talaga, kapatid. Kaya hindi Kanya ibinibless minsan kasi may pangsarili tayong mga gawain. Ang sabi ng Diyos, anak, kinakailangan mo munang unahin ako, anak. Huwag masyadong lumakad sa sariling paraan mo. Sa isip mo, ako ang nag-drive sa buhay ko. Paano tayo makakain kung hindi naman ako kikilos? Wala naman akong, pero wala kang panahon kay Lord. Hindi mo sinusubaybayan ng Panginoon. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-Bible study. O wala kang panahon kay Lord.
churchgoer, gano'n lang ginagawa, manalangin, walang masyadong relationship, mga utos, walang takot, nagkakasala. Kaya ang tanong ng Diyos sa iyo, paano kita pagpalain, anak? Na masyado ka munang spoiled ngayon. Kaya minsan ganyan lang talaga ang buhay mo, kapatid. Amen? Ganyan lang talaga. Mga taga-Pilipos chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hallelujah! Ang Diyos, gusto niya maging tapat tayo sa Kanya. Sa maliit na bagay, tinitest tayo, kapatid. Alam niyo ba? God is a tester. Tinitest niya ang ating pananampalataya, ating pag-ibig sa Kanya. Kung tayo ba'y tunay na mga anak ng Panginoong Diyos, pagkatiwalaan sa maliliit na mga bagay. Dito natin mababasa yan po, kapatid. Lucas 16, verse 10 to 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ikaw ba ay mapagkatiwalaan sa maliit na bagay? Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya hindi ka talaga umaasenso sa buhay mo, kapatid. Dahil nandaraya ka, kung namaasenso ka man, bayad lang po ito sa sakit mo pagdating ng panahon. Ang gusto ng Diyos, maging tapat ka kahit man maliit ito na bagay. Hallelujah! Upang bigyan ka ng malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, pera, ano mang kayamanan dito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Hallelujah! Di mo sa katabi mo, minsan hindi ka talaga aasinso sa buhay. Dahil hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Bible study, pagbabasa ng Biblia, pagpupuri sa Diyos. Pwede kang magtrabaho, pwede ka pang mag-overtime. Alam mo ba ang Diyos ang nagbibigay lakas, kapatid? Pwede niyang kunin ang lakas mo. Pwede niyang kunin ang katalinuhan mo. Alam niya, kapatid, at ang Diyos, siya sabi niya, anak, nakakalimutan mo na siguro ako ang nagbibigay ng lakas sa iyo. Ako ang nagbigay ng katalinuhan mo. Ako ang nagbigay ng trabaho mo. Ako ang nagbigay ng biyaya, blessing. Hindi mo kaya yun. Hindi ka nga makalakad kung wala yung Espiritu mo sa akin. Hindi mo makaya yan kung wala ako. Kaya nga, bigyan ninyo ng panahon ng Panginoon. Lagi, kapatid, maging tapat kayo sa Panginoon. Sa maliit man na bagay. Kahit man sa mga pagtutulong sa simbahan ng Panginoon. Tingnan mo dito, kapatid. Dito natin makikita na kung may pansarili ka, hindi ka talaga pagpalain ng Diyos. Mga sarili ba? Pang sarili. Hangar. Kaya blessed na blessed ako, kapatid, na nung napunta ako dito sa Maranatha, bago pa ako umalis, tinitingnan ko muna yung Church Ruach. Kawawa naman yung Church Ruach. At yung bintana, hindi maayos-ayos. Prayer request ng mga taga-Church Ruach, sabi nila, Pastor, pa-prayer request ako na sana wala ng mga anay. Kasi pag nag-Bible study kami, ang ingay-ingay ng mga anay. Yung mga anay, pinakain yung kahoy. Tapos meron ng mga bukbok doon, nahuhulog. Kawawa naman ang Church Ruach. Naubos na kasi plywood lang sa taas tapos maraming mga 2x2 na mga kahoy. And then, minsan lumilindol. Doon, nabibitak na yung mga kuwan. Tapos hindi pa maayos yung Church Ruach. Magbalik ko dito, nalangin ako, Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Tulungan niyo po ang Church Ruach, Lord. Bumalik ako. Nung bumalik po ako doon sa Church Ruach, kinayos ko yung bintana. Uy, ayos ng bintana. Kasi dumarami na yung Church Ruach and then doon na lang sa likod yung mga ibang mga bisita. Kaya ang ginawa ko, ninakihan ko pa yung bintana doon sa likod. Dito, nilakihan ko pa sa gilid. And then parang hindi na talaga kasya yung mga tao doon. Sabi ko, Lord, Panginoon, kayo na po ang bahala nito.
Kaya sumagot ng Panginoon sa atin, kapatid. Pinagawa ang Church Ruwa, kapatid. Napakaganda, napakalawak. Hallelujah! Ganun po ang Diyos, kapatid. At dahil po sa mga blessings, nagawa yun. Kaya po kayo, kung gusto ninyong ipagawa ang Church Ruwa, Maranatha, Emmanuel, o marami pang churches, tumulong po kayo, kapatid. Amen? Oo. Nandyan po yan sa Biblia. Sabi ng Biblia. Masyadong malaki ang kuhan mo. Bahay mo, masyadong magara yung masasakyan mo, pero hindi ka makapag-ayos ng simbahan sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Biblia, mahirap makapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kahit man hindi sila makatulong sa simbahan ng Panginoon. Tingnan mo dyan, Haggai chapter 1, verse 2 to 11. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Haggai, ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Ngunit wasak naman ang aking templo. Sabi ng Diyos. Nanirahan kayo sa mga garang mga bahay, pero ang templo ko wasak na wasak. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Tingnan mo ang buhay mo. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong inani. Tingnan mo. Marami na kayong nagawa pero kaunti lang inyong inani. Kasi hindi ninyo tinulungan ang simbahan ng Diyos. Ang teknik pala yan, kapatid, sekreto. Tumulong po kayo upang pagpalain kayo ng Diyos. May mga pagkain na kayo'y ngunit kakaunti naman at hindi nakakabusog. May alak nga kayong naiinom ngunit hindi naman sapat upang maibigay ng kasiyahan. May damit nga kayong maisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa tanlamig. May mga tao na hindi talaga aasenso sa buhay dahil hindi siya tumulong sa templo ng Diyos. Kumikita nga ang manggagawa. Gumagawa ka, kikita ka. Ngunit kinukulang pa rin, gipit pa rin. Ganon pa rin ang buhay. Bakit? Tabi mo sa katabi mo, hindi katapat sa Diyos. Alam mo ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Bakit? Ganon ka? Trabaho ka ngayon? Wala ka namang pera. Trabaho ka ngayon? Wala ka namang pera. Hindi ako nasisihan sa mga ginagawa ninyo. Bakit? Kaya't pumunta kayo sa kagubatan, kumuha ng mga trusong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako'y masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Hallelujah! Ayusin niyo. Umasa kayong aaning na masagana, ngunit kayo'y nabigo. Bigo lang kayo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay aking pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. Amen? Kaya minsan ang Diyos tumitingin din. Ano bang nangyayari nito? Nagsasamba kayo ang yaman-yaman ninyo. Pero sa pagtatayo ng simbahan, ninyo matayo. Hallelujah! Tinatayuan ninyo ng kubo. Dapat ang templo ng Diyos ay maganda at lalo na kayo ang templo ng Diyos. Sa madaling salita, spiritually, kayo ang templo ng Diyos. Hinayaan ninyo na wasak ang templo ninyo at pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagpapanigarilyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pag-iinom ng alak, hindi tapat sa akin. Kaya ganyan talaga ang buhay mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, ganyan talaga ang buhay mo. Nakakain, pero hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Hanggang
matuto kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sasabihin mo, Panginoon, itatayo ko muli ang templo mo, Panginoon, na ako, templo, ang templo mo ng banal na Espiritu. Itatayo ko, Panginoon. Aayusin ko ang buhay ko. Aayusin ko, Panginoon, at hindi na ako, Panginoon, gagawa ng masama at pagpalain ka ng Panginoon. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at inyong mga pananim ay hindi lumalago kasi sinusumpa ka ng Diyos. Diyan ka lang, kapatid. Makakain ka lang, hanggang diyan ka lang. Matinding tagtuyot ang pinaparanas ko sa buong lupain. Sa mga kabukiran at kabuluran, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpapaguran ninyo. Sabi mo sa katabi mo, tulungan mo ang templo ng Diyos. Alam mo, kapag tutulong ka sa Panginoon, i-bless ka, kapatid. Sobra pa ang blessing na matatanggap mo sa Diyos. Hallelujah! John chapter 6 verse 13. Ganoon nga ang ginawa nila. Nanalig sila sa Panginoon. Hindi sila nag-alinlangan na ang Diyos ay gagawa. At nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Napuno. Ganoon ang blessing ng Diyos. Sobra-sobra. Amen? Kapag pinagpala ka ng Diyos, sobra-sobra ang matatanggap mo, kapatid. Kapag tinutupad mo ang utos ng Diyos. Pinapaganda mo ang templo ng Diyos. Physically man o spiritually man. Mga kapatid, hindi naman ako namimera sa inyo. Tunay ko ito ay nasa Biblia. Kung meron kayong mga extra blessing, hallelujah, ibigay ninyo ito sa Panginoon. Hallelujah. Susubukin ninyo ang Panginoon at ibibigay niya sa inyo ito. Huwag kayong maramot, ibigay ninyo ang pangangailangan sa simbahan ng Panginoon. Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Hallelujah! Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Hallelujah! Ganito din kalaki ang ibibigay ko sa iyo, anak. Susukatin ng Diyos. Kung ano ang ibinigay mo, ibibigay ng Diyos, ibabalik ng Diyos yan. Ano ang ibibigay niya? Siksik, liglig, ng takal, umaapaw ang bibigay niya sa inyo. Umaapaw, ibig sabihin, sobra-sobra ang blessing na matatanggap mo, kapatid. Hallelujah! Kaya naniniwala po ako na ang Panginoon ay magbibigay hindi lang 2, hindi lang 3, 6 times, 5 times, 10 times na blessing sa buhay mo. Hallelujah! Kilala niyo ba si Eli? Isa siyang lingkod ng Diyos. Lagi niya itong pinagpapala ang mga tao. At alam mo ang nangyari? Sa 3 taon, sabi mo sa katabi mo, sa 3 taon, pinagpala siya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay-hintay ka lang. Ibibigay din ng Diyos yan. Sinusubukan, dinidisiplina ka pa ng Diyos. 1 Samuel chapter 2, verse 10 to 21. Ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasban ni Eli. Propeta ng Diyos, binabasbasan. Oo, basbasan kita. Halika, halika, halika. Sinong hindi makaanak dito? Basbasan kita. Pupunta nga nun si Ana at si Elkana. Sinabi niya, ganito ang sinabi niya, hallelujah! Pagpalain nawa kayo ni Yahweh. Nawa bigyan pa niya kayo ng anak bilang kapalit ng inhandog ninyo sa kanya. Matapos babasbasan, umuwi na sila. Umuwi na ang mga lingkod ng Diyos. Nagkatotoo, hallelujah! Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli.
ni Anay pinagpala ni Yahweh at pagkalipas ng ilang taon. Hinihintay pa lang. Hindi diretso-diretso yan, kapatid. Kung minsan kasi, hihingi tayo bukas agad. Gusto na natin agad yung sagot ng Diyos. Kung minsan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Si Anay pinagpala ni Yahweh at pagkalipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantalang lumaki naman si Samuel at sa paglilingkod kay Yahweh. Ibig sabihin, kapatid, nanganganak ang blessing. Manganganak pa ito sa buhay mo, kapatid. Hihintay ka lang, pagpalain ka ng Diyos. I-bless ka niya ng husto. Huwag ka lang mag-alala masyado. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Di ba, sis? Kaya nung panahon na yun, kalain mo yun, 5,000 ang pinapakain ng Diyos. Nakikinig sa Kanya. Kasama na yun ang mga bata siguro. Andun, umuupo, may nagtatakbuhan, nakikinig yung iba. 5,000 na mga tao. Pero walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Naniniwala ba kayo nararami tayo dito sa Maranatha Church? Hallelujah! Dadami po tayo at lalaki ang simbahan natin. Okay? Lalaki ito. Lalawak tayo kung ganito tayo karami lagi. Dadadagdagan tayo, mga kapatid. At nung panahon na yun, may isang babae na nakita niya ang kanyang anak sinasapian. Dinadala niya ito sa Panginoon. Sabi naman ng Diyos, may magagawa ba ako dyan? Sa problema mo, may magagawa ba ang Diyos sa problema mo? May magagawa ba ang Diyos sa problema mo, kapatid? Maniniwala ba kayo? Tanong kayo ng Diyos. Yan. Marcos chapter 9, verse 23 to 24. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Mangyayari ang lahat kung sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Lahat po ba ay naniniwala? Hallelujah! Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Mga kapatid, gusto ng Diyos na manalig tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na kung meron man tayong mga problema, hindi tayo pwedeng mag-alinlangan, manalig tayo sa Diyos. Alam ng Diyos sa pangangailangan natin. Dito sa Ruach Church, sa Maranatha Church, sa Emmanuel Church, sa lahat po sa inyo, lahat po sa atin, pamilya man, pangangailangan natin, alam ng Diyos sa pangangailangan po natin. Hallelujah! Kaya kapatid, bigyan po natin ng panahon ng Espiritu ng Diyos na mas palakihin pa ang ating pananampalataya. Sabi doon, kung meron ba kayong mga malaking pananampalataya, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Kapatid, bigyan po natin ng panahon ng Diyos sa buhay mo natin. Lord, Panginoong Diyos, naniniwala po kami sa mensahe ito na kami po ay pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po na nakikinig ngayon at bago po kayo, gusto ninyong palakihin ang inyong pananampalataya, pwede po tayong manalangin. Sabihin niyo lang, Panginoon, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako, Panginoon, na ako'y makasalanan. Pero sa dugo mo, sa krus, Lord, kayo po ay napako, dinibig at sa pangatlong araw na buhay mo, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos sa aking buhay. Panginoon, masok po kayo sa buhay ko at kayo na po ang aking Diyos, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Sige po, kapatid, bigyan po ninyo ang panahon ng banal na Espiritu. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, kapatid. Nangangailangan ka ng pinansyal na bagay. Alam ng Panginoon. Hindi man ngayon pa
natatanggap mo ito. Pero ibibigay din ng Diyos yan sa buhay mo. Pagpalain ka ng gusto ng Panginoon. Hallelujah, Espiritu Santo. Oh, hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa mensahe po ngayon na tanggap namin, Lord. Sa iyong mga salita, Lord, na naglilinis sa aming mga puso at nagpapalakas, Panginoon. Nagdidisiplina. Kaya, Lord, sa mga sandaling ito, kami po, Panginoon, ay lumalapit at nagpapakumbaba sa harap mo ngayon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ano man ang aming mga kasalanan na gawa. At Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, pagpalain niyo sana po, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord. Lalo na kung meron pong mga tao dito, Lord, na may mga pangangailangan, i-bless niyo, Panginoon, sila. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Sa kanilang trabaho, i-bless niyo sila, Lord. Sa mga taong walang trabaho, pagpalain mo din sila. Sa lahat po nakikinig ngayon, Panginoon, i-bless mo sila, Diyos. Ibalik mo sa kanila ang kanilang pangangailangan. Ibuhos mo sa kanilang siksik, liglig, maapaw na biyaya, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa lahat po na mensahe ngayon, Lord, na pinarating mo sa akin. Salamat po, Lord. Pagpalain mo din ang mga bata, Panginoon, na nagsisimba sa Maranatha Church, Ruach Church, Emmanuel Church. Buksan mo ang kalangitan, Panginoon, sa 3 churches mo at sa mga churches mo na hinirang, Lord. Para ito'y mapuno ng mga pagkain at mapapakain ng lahat ng mga tao dito, Panginoon, sa Church, Maranatha, Ruach, Emmanuel. Sa lahat po ng lingkod, Panginoon, lahat po ng ngasiwa sa churches mo, Panginoon, lahat po ng mga members, lahat po ng mga tao na tumulong at ano-ano ang kanilang mga ministry sa pagtutulong, Panginoon, sa pagkain, sa pangangasiwa, sa paghatid sundo, sa pagbili ng mga pagkain, Panginoon, sa pagpapakain ng mga bata, Lord, ibalik mo sa kanila ang kanilang lakas na wala, Panginoon, at pagpalain mo ang aming mga buhay. Hallelujah. At Lord, salamat po sa mensahe ngayon, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na tutugunin mo ang aming pangangailangan at alam mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat po, Panginoon. Tinataas namin ito, Panginoon, lalo na mga bata, mga pagkain, lahat po, Panginoon, sa iyo lang po, Panginoon, ang papuri, pasasalamat. To God be the glory. Hallelujah! Glory to God. Amen.